tatanong ko lang po, magkano po yung jeep po ninyo na sinasabi niyo modernized po? Ang body po nito, Madam Chair, Po, local magkano manufacturer po? at nagkakahalaga lamang po ito. Yung body niya 700,000 pesos. Fully stainless na po ito and fully equipped siya, and yung engine po nabili lang lamang po namin ng 190,000 pesos. Suma total po nasa 900,000. Aircon din, aircon. Po. Kasi po yung sasakyan namin ay ang prangkisa po nito ay regular fare lang. Pwede naman po siya, nakaabang siya kahit po mag-aircon kami. Kuya, Euro 4 po yan o Euro 5? Euro 4 po ito na kinonvert namin. Nakakuha po kayo ng subsidy sa gobyerno na 220,000? Madam Chair, nakakalungkot man dahil nga po hindi kami pinapayagan na bilang single operator kahit singkong duling, wala po kaming nakukuhang subsidy galing sa gobyerno. So pero po ang halaga po ng jeep po ninyo ay 700. 700,000 po. Sino naman po yung sumali doon po sa programa? Magkano po halaga po nung unit po ninyo compared do sa 700,000 na sinasabi po ni Kuya? Hindi, meron po nagtataas sa likod po niyo, Kuya. Meron po kaming kasama na nalugi kasi yung Ikaw po na po natin pag-usapan, Lugi. Magkano po pagkakakuha po niyo, Kuya? 2.6. Sa 2.6, nakakuha po kayo ng subsidiya po na sa gobyerno po natin? Magkano po? Nakatanggap kami ng subsidy, ma'am. Magkano po, Kuya? Hindi na pumunta sa amin, napunta sa co-op. Hindi, magkano nga po, Kuya? Ang sa amin na 360 kasi private private bank. Ba't ang laki? Dapat 220 lang po, Ma'am, sabi niyo. excuse. Ano ko lang, tapusin ko Okay. Tapusin ko lang Yes, Kong. Okay. Tapos na tayo. Napag-usapan mo, dating tayo dyan yung sa kooperatiba na hindi nyo nakuha yung pera, etc., etc. I-hear natin na iba yan. No? Yung mga reklamo, etc., i-hear natin susunod yan. Ang pinag-usap natin ngayon, yung point ko lang now is, kung yung driver, ito yung 19%, hindi ko sinasabi yung 81 na nakakuha na ng cooperative, gigibain natin. Hindi na, okay na yan, tuloy na tayo doon. Ang sinasabi ko, yung 19% na hindi nakakuha, if they can buy, no, to their own, the minimum requirement of DOTR sa modernized jeep, everybody will agree na ito yung minimum requirement. I think walang nawala sa atin doon. Pwede natin silang payagan kasi modernized na rin, di ba? At the same time, boss, yung sinasabi nyo na modernized nyo na, pwedeng, if you trust the government, kasi sila expert dyan, LTO, will check na ito yung requirement talaga. Then may expert sa inyo, magbangga kayo, di ba? Para at least, kung totoong nakapasa sa minimum requirement yung sasakyan nila, hindi sila magiging koloro, makakapaghanap buhay sila. Di ba? Who can commit us that? Your Honor, like as stated earlier, kung magsasubmit po sila and then we will submit. Kasi I think it's best na makita po natin yung specs nila, dapat specs talaga, natin dapat talaga. before we could even claim Yes. in this hearing. Bossing, kailan kayo pwedeng, para at least hindi kayo maging koloro. Natin. sasubmit po namin as soon as possible, Mr. Chair, kasi dala po namin nung mga naunang pagdinig yung mga Okay. prototype po namin. Those jeepneys, that modernized that you're claiming, are they registered sa LTO? Opo, Mr. Chair, at Okay. bumibiyahe po. Okay, LTO, niregister nyo sila. Yung mga claim nila as modernized. Ano category sa inyo nun? Is it modernized sa standard nyo o hindi? Kasi na-register eh. Yeah. Your Honor, pag hindi po sila nag-register sa DOTR Yeah, that's right. at hindi po sila nag-COC, they are not considered as yung modern vehicle po. Yes. So, kailangan yung sasakyan nila, kanino ehensya? LTFRB ba o LTO? Sa amin po, sa DOTR, we check it with all the rules. Sa DOTR. DOTR itself. Sa amin, DOTR road po. Kami po yung nagbibigay ng Certificate of Compliance. Basehan po dito yung sa Philippine National Standard. O yun pala. Sabit nyo na lang. Tingnan natin. Opo, Mr. Chair, kasi nung mga nauna po, 2020, 2021, nag-submit na po kami. Hindi po ito na-approve. Marami Okay. po kami Okay. nag-submit. Walang sama ng loob dito, no? Opo, Mr. Chair. Sabit nyo, sinabi nila hindi nyo ng standard, then they will give you na ito dapat na gawin nyo. If you really need to do it na gusto nyo talaga individual, yung 19% yan sinasabi ko kanina, na hardliner talaga.
gusto nyo maging individual, sumunod tayo sa minimum requirement nila. Honestly, Mr. Chair, if I may, sumunod po talaga kami doon sa specifications. Nung tinanong kami kung magkano, sinabi namin na 600 to 700,000. Kaya kami na-deny. It is because mura. Sinabi namin na 600 to 700,000. Kaya kami na-deny. It is because mura. Sinabi namin na 600 to 700,000. Kaya kami na-deny. It is because mura. Okay. Sige, maganda yan. Sir Chair, Okay. Pwede mo i-claim yan. Sabi ko nga sa'yo, no? Pwede magkaroon ng story nga eh. Di ba? Pwede magkaroon ng story ha. Kaya ka namamagitan ha, itong ating committee, no? I-submit nyo, pa-approve nyo. Pag sinabi nilang hindi, i-comply nyo hanggang ma-approve nyo. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, no? Galing ako sa transport before. Di ba? Nasa MMDA ako. Sinuportahan ko yan. Kasi mas iniisip natin dito ang kapakanan ng pasahero. Hindi ng gobyerno, hindi ng driver. Number one sa priority ng transportation is yung pasahero. Number two is yung driver, nag-aanap buhay. Kaya natin naisip yung modernization during dati pa, hindi natin pwede tipirin to compromise safety and convenience of the passenger. That's number one. Kaya may minimum standard ng DOT. But kung kaya nyo to follow the minimum requirement of DOTR na mas mababa ang cost, pa-approve nyo. Wag na, kasi minsan pag may hardliner ka, lahat ng daylan iisipin mo eh. Kaya hindi nagkakasundo eh. Sasabihin mo, kaya hindi ako pinagbigyan kasi mabuli sa amin. Kaya hindi ako pinagbigyan kasi kumikita sila doon. Ngayon, dito muna tayo. Win-win tayo. Number one, serbisyo natin ng publiko na mananakay. Napakadami niyan. So, hindi rin natin pwede talaga, kahit ikaw, di ba? Hindi natin pwede compromise yung cost sa safety and convenience of the passenger. I agree with you, Mr. Chair. Kami talaga yung nasa kalsada may hawak ng manibela. Alam namin na mga buhay na kaluluwa yung sakay namin na dapat naming ingatan. Kami mismo, yung nagda-drive nito, kailangan din naming ingatan yung aming sarili at may pamilya din kami. Kaya ginagawa din namin lahat ng magagawa na makakaya namin na safety yung mga sasakyan na pinapasada po namin. Okay. So, para tapusin ko lang, Mr. Chair, nakaiyak. Papagalitan na ako. No? Just to close this. So, yun na lang muna, no? Yung 19% natin na hardliner, tignan natin kung ilan sa kanilang kaya bumili. May resources sila. Makabili sila ng standard sa inyo. Approve nyo, tignan nyo. Then from then on, tignan natin kung ano mangyayari. No? But I can assure you, if the program of the government is really good and beneficial to the driver and passenger, walang pwedeng kumontra dyan. No? Okay. That's all, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair,